Tito Densyo Love Stories presents Ang Amo Kong Dax, written by Miss Aphrodite. O sinisinta kong tadhana, kung ako'y iyong iibigin, ibibigay ko sa iyo ang lahat-lahat, kahit man kapalit nito ay ang aking pagkaubos. Lukot ang mukhang dumungaw si Destiny sa bintana at naririnding nakinig sa mga matatamis na salita ni Mang Timyong. Inismiran niya ito. Ubus talaga yung dalawang ngipin mo sa harap kapag hindi ka pa tumigil. Naiinis niyang tugon. Napakamot batok ito at nagpapaawa ang mga matang tumingala sa kanya. Minamahal kong tadhana, kailan mo ba ako sasagutin? Kay tagal ko nang sinusuyo ka. May bahid ng lungkot ang boses nitong sabi. Kapag tumubo na ang ipin mo. Anya, mas lalo itong nalungkot. Sige, mag-iipon ako. Pambili ng pustiso. Muntik na siyang bumalanghit ng tawa, mabuti na lamang at napigilan niya ang sarili. Si Timyong ay isang matandang binata na matagal nang nanliligaw sa kanya. 61 taon na ito, matanda pa ito sa kanyang ama. 2 ngipin na lamang ang natitira nito. Malalim siyang bumuntong hininga. Mang Timyong, tigilan niyo na pong panliligaw sa akin. Parang lolo na kita eh. Seryosong saad niya. Tadhana, mahal ko. Hindi ko kaya ang iyong pinapagawa. Masyado kitang mahal para kalimutan. Tumaas ang balahibo niya sa batok nang marinig ang tinawag nito sa kanya. Hahanapan na lang po kita ng kaidaran niyo. Basta wag lang ako. Giit niya. Nalukot ang mukha nitong sa kanyang sinabi hanggang sa malakas itong humagulhol ng iyak. Napangiwi siyang tumingin kay Mang Temyong. Halos magsama ang luha at sipon nito. Pinapamigay mo na ba ako, mahal ko? Umiiyak nitong tanong. Muntik na siyang masuka ng dilaan nito ang sipon sa ibabaw ng bibig. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Sunod-sunod niyang nilunok ang kanyang laway at pilit na tinatanggal sa kanyang isipan ang nakakadiring ginawa ni Mang Temyong. Napalingon siya sa kanyang ama nang marinig nito na animoy nasisihan sa kanyang dinanas. Prente itong nakaupo at nakadekwatro pa ang mga paa. Ang ganda mo talaga, anak. Sa sobrang ganda mo pati matanda na paibig mo na. Natatawang sabi nito. Sumimangot siya. Papa naman ang tanda na kaya ni Mang Temyong. Parang lolo ko na yun Maktol niya at pabagsak na umupo sa tabi nito. Malakas na humalakhak ang kanyang ama at umiling-iling. Sagutin mo na, kawawa naman yung matanda. Panunukso nito. Di makapaniwalang tumingin siya sa kanyang ama. Talaga pa? Ayos lang sa'yo na kay Mang Temyong ang bagsak ko? Hindi makapaniwala niyang saad. Tinawanan lang siya ng kanyang ama. Hindi nga siguro yun tatagal sa isang round Baka mabali lang ang buto nun kapag pinatungan ko. Pairap niyang sabi. Malakas na bumalanghit ng tawa ang ama. Halos maluha ito sa sobrang lakas ng tawa. Inirapan niya ang ama. Tumayo siya at iniwanan ito. Pumasok siya sa kanyang kwarto at binagsak ang katawan. Kinabukasan, halos tumakbo na lamang siya nang makita si Mang Temyong na nakaabang sa kanya sa iskinita. Pero dahil kailangan niyang maghanap ng trabaho ay tinataga na lamang niya ang sarili. Umakto siyang hindi niya ito nakita at nilagpasan ito. Narinig niya ang pagtawag nito at ang pagsunod sa kanya. Mabilis siyang pumara ng tricycle at agad na pumasok. Manong, bilis! Nagmamadali niyang utos sa driver nang makita ang tumatakbong Temyong patungo sa tricycle. Mabilis na pinasibat ni mamang driver ang tricycle na ikinahinga niya ng maluwag. Sino ba yung sumusunod sa'yo, ma'am? Tanong ni mamang driver. Hindi ko nga kilala yun, Manong Pagsisinungaling niya, tumango ito. Adik yata yun, ma'am. Sobrang payat ang laki ng mata. Wala ring ngipin. Napudpud yata yun kakahit-hit. Malakas siyang bumalanghit ng tawa dahil sa sinabi ni Manong driver. Tumatawa niyang pinahira ng luha sa gilid ng kanyang mata. Grabe naman po kayo, Manong. Nataatawa niyang sabi. Totoo naman, ma'am. Tingnan niyo nga ang katawan nun. Parang bangkay na nabuhay. Mas lalo lang siyang natawa. Natawa rin si Manong driver sa sariling sinabi. Halos tawa lamang ang kanyang ambag sa buong biyahe patungo sa city ng kanilang probinsya.
Doon siya maghahanap ng trabaho. Maraming job hiring ngayon, lalo na't maraming estudyante ang graduate. Nang makarating sa syudad, ay agad siyang bumaba at nagbayad. Sige po Manong, mauna na po ako. Hanggang sa muli. Paalam niya. Nakangiting tumango si Manong sa kanya bago pinasibat pabalik ang tricycle. Hinanap niya ang mga tindahan o mall na may job hiring. Kaso, inabutan lamang siya ng tanghali ay hindi pa siya nakakahanap. Bagsak ang balikat niyang umupo sa isang upuan at nag-order ng pagkain. Nasa food park siya ngayon. Dito na naisipang kumain dahil mura lamang ang mga paninda. Nagtanong-tanong rin siya dito kung may bakante pa bang pwede niyang pasukan, kaso punuan na raw sila. Ano sa'yo, Ineng? Tanong ng matandang babae. Pork chop with rice po. Magalang niyang sagot. Tumango ito at sinabihan siyang maghintay ng saglit. Naghahanap ka ba ng trabaho, Ineng? Tanong nito sa kanya. Tumango siya. Opo, kaso wala akong mahanap eh. Punuan raw po kasi. Saad niya. Tumango ang matanda. Ganun ba? Punuan talaga ngayon dahil maraming estudyanteng kakagraduate lang at naghahanap ng trabaho. Saad nito. Meron akong alam na pwede mong pasukan. Dagdag nito na ikinabuhay ng kanyang pag-asa. Talaga po? San po? Nasasabik niyang tanong. Oo, pero sa Maynila nga lang. Agad na bumagsak ang kanyang balikat. Ang layo naman po nun. Malungkot niyang sabi at matunog na bumuntong hininga. Malayo nga pero malaki naman ang sweldo. 15,000 ang buwan. Pumantig ang kanyang tenga sa narinig. Ho? Ganun kalaki ang sahod kada buwan? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango ito. Oo, Ineng. Doon nga nagtatrabaho ang asawa ko eh. Pahayag nito. Malaking mansyon kasi at gusto ng amo nilang palaging malinis ang mansyon. Ayaw nun ng makalat. Gwapong binata rin daw kasi ang may-ari. Dagdag pa nito at may hinugot sa bulsa. Heto ang numero ko kung gusto mo mag-apply bilang kasambahay. Kailangan kasi nila ng 2 kasambahay dahil nag-resign na ang 2 dahil nag-asawa. Tawagan mo ako kung gusto mo ha. Ang anak kong dalaga ang makakasama mong papuntang Maynila. Saad nito sabay abot sa kanya ng isang maliit na pirasong papel. Kinuha niya ito at nagpasalamat. Pag-iisipan ko po at magpapaalam po ako kay Papa. Sagot niya. Ako nga pala si Lorna. Tawagin mo na lang ako Nanay Lorna. Ikaw, Ineng, anong pangalan mo? Tanong nito. Destiny po. Nakangiti niyang sagot. Kay gandang pangalan. Puri nito. Hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil bumalik na ito sa ginagawa. Pagkatapos niyang kumain at nagbayad, ay agad siyang nagpaalam kay Nanay Lorna na uuwi na. Tumango ito at sinabihan siyang tawagan ito kapag nakapagdesisyon na siya. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay binahagi niya agad sa kanyang ama ang sinabi ni Nanay Lorna at ang plano niyang pagpunta ng Maynila. Kinukonsidera niya kasi ang sinabi sa kanya ni Nanay Lorna. Matanda na ang kanyang ama at dapat ay nasa bahay na lang ito. Pero dahil wala siyang trabaho at mag-isang kumakayod ay wala itong nagawa kundi ang magpatuloy sa pagtatrabaho kahit pa may palagi nang sumasakit ang kasukasuan nito. Naaawa na siya sa kanyang ama kaya gusto niyang bumawi. Humugot ng malalim na hininga ang kanyang ama. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Basta ba ipangako mo sa akin na ikay palaging mag-iingat doon. Marahan ang boses nitong sabi, ngunit may bahid ng lungkot. Tipid siyang ngumiti at niyakap ang ama sa bewang. Sinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at pinikit ang mata. Huwag po kayo mag-alala, Papa. Mag-iingat po ako ron. Kayo rin po mag-iingat po kayo dito. Kapag nasa Maynila na ako at maiwan kayo ditong mag-isa, huwag niyo po sanang papagurin masyado ang inyong sarili. Wala po ako dito para masahiin ang katawan niyo. Mahabang saad niya. Hinaplos nito ang kanyang buhok at pinataka ng magaan na halik ang kanyang noo. Salamat anak. Hayaan mo at mag-iingat ako dito. Tawagan mo ako palagi kapag may oras ka ha. Agad siyang napangiti ng matamis. Kumalas siya sa pagkakayakap at tiningnan ng ama sa mata at tumango. Kinagabihan ay tinawagan niya ang numero ni Nanay Lorna at sinabing nakapagdesisyon na siyang sumama.
Nako, mabuti naman at may makakasama ang anak ko. Bukas agad ang alis nyo ha. Mag-impake ka na at magkita na lang tayo sa pier. Bukas ko na rin ipapakilala sa iyo ang anak ko. Saad nito sa kabilang linya. Tumango siya kahit hindi siya nito nakikita. Sige po. Sagot niya. Hindi nagtagal ang kanilang tawagan. Agad niyang kinuha ang malaking backpack at nilagay ang kanyang mga kailangan dalhin. Bandang 9:00 na ng gabi na siya natapos sa pag-iimpake. Kinabukasan ay kasama niya ang ama patungo sa pier. Barko kasi ang sasakyan niya kasama ang anak ni Nanay Lorna patungong Maynila. Masyado kasing mahal kung eroplano. Mabuti at nandito na ikaw, iha. Ito nga pala ang anak kong si Lorenza. Ito ang makakasama mo. Pakilala ni Nanay Lorna sa anak nito. Tinanguan at nginitian niya si Lorenza nang bigyan siya nito ng malawak na ngiti. Lumapit ito sa kanya at kinawing ang braso sa kanyang braso. Ang pangit mo pala sa personal, Destiny. Sinungaling pala si Mama. Pagbibiro nito na ikinataas ng kanyang kilay. Mas maganda ako sa'yo. Mukha kang ang kambing na takot sa tubig eh. Mataray niyang saad na ikinanguso nito. Madrama nitong sinapo ang dibdib. Aray, name-personal ka naman masyado. Saad nito na ikinatawa nila. Siya nga po pala, papa ko po si Eduardo. Pakilala niya sa ama. Nagkamayan si Nanay Lorna at ang kanyang ama. Pagkatapos ng kanilang kulitan ni Lorenza at ng oras na ng kanilang pag-alis ay hindi niya na maiwasang malungkot. May iwan niyang mag-isa ang kanyang ama at nag-aalala siya para dito. Basta pa, huwag mong kalimutan ang biling ko sa inyo ha. Huwag kang magpapagod ng gusto at kumain sa tamang oras. Habilin niya. Para siyang ina na hinahabilinan ng anak. Malawak ang ngiti nito sa labi, ngunit kabaliktaran naman ang sinasabi ng mata. Nababasa niya ang lungkot dito. Malalim siyang bumuntong hininga at hindi niya maiwasang maluha. Unang beses niyang mawalay sa ama at hindi siya sanay. Mahigpit niya itong niyakap na agad naman itong sinuklian. Pinataka nito ng halik ang kanyang sintido. Huwag ka nang umiyak. Mag-iingat ako. Basta huwag mo lang kakalimutang tumawag ah. Alo nito at marahang hinaplos ang kanyang likod. Nakanguso siyang tumingala. Tatawag po ako sa inyo kapag may matitira akong oras. Saad niya. Tumango ito. Nagpaalam na rin sila sa isa't isa nang tinawag na ang mga pasahero. Mabigat ang kanyang loob nang sumakay siya ng barko. Huwag ka nang malungkot. Mas lalo ka lang papangit eh. Agad siyang napasimangot nang marinig ang boses ni Lorenza. Nahiya naman ako sa'yo. Ikaw nga, ni halos hindi ko na makita dahil sa sobrang dilim ng balat mo. Nakasimangot niyang saad. Malakas siyang pinalo nito sa braso na ikinadaing niya. Racist ka ah! Nakasimangot nitong saad. Sa totoo lang, hindi naman maitim si Lorenza. May itsura ito at morena at wala naman siyang problema sa maitim na balat. Biro niya lamang yon kay Lorenza at mukha namang hindi nito sineryoso ang kanyang biro. Isang araw ang kanilang tinagal sa barko bago nakarating sa pier ng Maynila. Agad nilang binitbit ang kanilang dala at bumaba ng barko. May nag-offer pa sa kanila na ito na ang magdadala ng kanilang gamit ngunit umayaw sila. Bukod sa sakto lang ang kanilang pera at wala silang pambayad ay takot din silang manakawan ng gamit. Pagkaalis nila sa pier at hinanap nila ang susundo sa kanila. Mukhang yun na yata yun! Saad ni Lorenza at ginuso ang isang lalaking kulay pula ang damit. Sinuri niya ang kabuuan nito. Matangkad, check. Kulay pula ang damit, check. Payat, check. Kalbo, check. Tumatangong anya. Iyan na ba yun? Takang tanong sa kanya ni Lorenza. Hindi pa ako nakakasiguro kung yan nga ba sila. Isa na lang ang kailangan nating alamin para makumpirmang yan nga ang susundo sa atin. Nagtatakang tiningnan siya ni Lorenza. Paano? Takang tanong ulit nito. Halika, lapitan natin. Saad niya, sabay hila dito. Nilapitan niya ang kaninang lalaki. Tumingin ito sa kanilang dalawa na may pagtataka. Bakit, miss? Takang tanong nito nang mariin niya itong titigan. Smile ka nga, kuya. Utos niya.
Nagsalubong ang kilay nito ngunit sumunod naman sa kanyang utos. Bungal! Check! Ito na nga yun! Saad niya kay Lorenza na awang ang bibig na nakatingin sa kanya. Kinurot siya ni Lorenza sa kanyang tagiliran na ikinadaing niya. Masyado kang judgmental. Mahinang bulong nito. Hindi niya pinansin ang kaibigan at nilingon ang lalaking kanilang sundo. Kuya, kami po ang dalawang susunduin niyo. Imporma niya. Mabilis na kumilos ang lalaki at kinuha ang kanilang bag. Napangiwi siya nang nahirapan nitong bitbitin ang kanyang dalawang malaking bag. Ako na kuya, mukhang mababali na yata ang buto niyo eh. Uminom po kaya kayo sa susunod ng soy milk. Pampatibay po yun ang buto. Saad niya. Kamot batok itong binigay sa kanya ang kanyang bag at ang kay Lorenza na lamang ang dinala. Malakas siyang siniko ni Lorenza sa tiyan. Ikaw talaga, apakabuli mo. Pero tama ka ha, kailangan niyang uminom ng pampatibay ng buto. Tingnan mo, sobrang payat niya. Isang malakas na hangin lang tatangay na yan eh. Nakagat niya ang loob ng kanyang pisngi dahil sa sinabi ni Lorenza. Pinipigilan niya ang kanyang sariling tumawa ng malakas. Kung makasaway ito sa kanya, kagaya niya rin naman palang bully ang dalaga. Nang makarating sila sa mansyon na kanilang pagtatrabahuan ay parehong nalaglag ang kanilang panga. Malaki at malawak ang mansyon. Maganda rin ang disenyo. Halika kayo, pasok kayo. Aya ni Kuya Ben. Nagpakilala sila sa isa't isa habang nasa biyahe. Habang papasok sila sa loob ay nakita niya ang isang matandang babae na may malawak na ngiti habang nag-aabang sa malaking pinto. Mabuti at nakapunta kayo dito ng ligtas. Salubong nito sa kanila. Ako nga pala si Clarita. Tawagin niyo na lang akong Nanay Clarita. Ako ang mayordoma ng mansyon dito at ako ang pinakamatagal na naninilbihan dito. Pakilala nito. Tumango kami at ngumiti bilang ganti. Tumingin ito kay Lorenza. Ikaw ba ang anak ni Berting? Marahan itong tumango. Malawak ang ngiting tumango si Lorenza. Opo, ako nga po yon. Lorenza po ang pangalan ko at ito namang kasama ko ay si Destiny. Sagot ni Lorenza sabay pakilala sa kanya. Kay gandang bata niyo naman iha. Hindi na ako magtataka kung makahanap kayo ng boyfriend dito. Pagbibiro nito na ikinatawa nilang tatlo. Ay naku Nanay Clarita, asahan niyo na maraming binatang pupunta dito. Sakay ni Lorenza sa biro ng matanda. Tinaasan niya ng kilay si Lorenza. Sino namang maliligaw sa'yo? Sa pangit mong yan? Taas kilay niyang saad. Tinaasan na rin siya nito ng kilay at pinagkrus ang mga braso sa dibdib. FYI no, kung hindi mo alam, binansagad akong Ann Curtis 2.0 sa amin dahil sa angking kagandahan dahil mukha raw akong diwata. Pagmamayabang nito, malakas siyang humalakhak. Ikaw? Diwata? Natatawang turo niya. Hindi ka papasang diwata. Kapre sa puno, baka pumasa ka pa. Tumatawang saad niya. Nanlaki ang mata nito at hindi makapaniwala siyang dinuro. Narinig niya ang mahinang tawa ni Nanay Clarita dahil sa reaksyon ni Lorenza. Ay nako, kayo mga bata talaga oh. Pumasok na nga tayo sa loob. Naiiling-iling na saad ni Nanay Clarita at naunang pumasok. Agad silang sumunod kay Nanay Clarita habang si Lorenza naman ay hindi yata makamove on dahil sa nakasimangot pa rin ito. Dinala silang dalawa ni Nanay Clarita sa maid's quarter kung saan ang kwarto ng mga kasambahay. 5 double deck bed ang kanyang nakitang higaan. May isang double deck ang walang laman kaya hula niya'y para sa kanila yon ni Lorenza. Sa ibaba ako, ikaw sa taas. Saad niya at agad na umupo sa ibabang higaan. Mas lalo itong sumimangot at inirapan siya. Inayos muna nila ang kanilang mga gamit bago lumabas para sumama sa paglilibot sa mansyon. Ito ang kusina. Dito kami nagluluto. Saad ni Nanay Clarita nang makapasok sila sa malaking kusina. Napakamot batok siya. Dito talaga magluluto Nay dahil kusina nga, di ba? Alanganin namang sa kwarto magluluto. Pambabara niya. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng dalawang katulong na nagluluto. Mabilis na tumalikod ang mga ito nang samaan ito ng tingin ni Nanay Clarita. Ikaw talagang bata ka.
Naiiling na saway nito sa kanya. Pagkatapos nilang mag-tour sa mansyon ay agad silang bumalik sa maid's quarter. Napagod sila kakalibot. Ang laki ba naman kasi ng mansyon? At dahil sa sobrang pagod ay agad silang nakatulog. Ganun na rin si Lorenza. Nagising siya mga bandang 4:00. Nauuhaw siya kaya tumungo siya ng kusina. Binuksan niya ang ref at kumuha ng malamig na tubig. Kinuha niya ang babasaging pitsil at nagsali ng tubig sa baso. Magkano kaya to kapag binenta ko? Tanong niya at habang tinititigan ng pitsil pagkatapos niyang uminom. Maybe worth 1,000. Napatango siya. Mahal pala. Tumatango-tangong saad niya, ngunit agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong may sumagot sa kanya. Mabilis siyang lumingon at sa kanyang paglingon ay nakita niya ang isang matangkad na lalaking malaki ang katawan at sobrang gwapo. Shemay, ang gwapo mo! Wala sa loob niyang sabi habang nakatulalang napatitig sa mukha ng lalaki. Umangat ang sulok ng labi nito at umiiling kaalaunan. Who are you? Do you plan to sell my things here? Taas kilay nitong tanong. Agad siyang nabalik sa ulirat at mabilis na umiling. Tumawa siya ng peke. Wala. Na-curious lang ako. Saad niya habang tumatawa pa rin. Who are you? Tanong ulit nito. Umayo siya ng tayo at nagpakilala. Destiny Soberano po, Boss Amo. Malawak ang ngiti niyang pakilala. Ako po ang isa sa mga bago niyong katulong. Yung kasama ko po, hindi pa bumabangon sa hukay. Saad niya na ikinasalubong ng makakapal nitong kilay. Ang ibig ko pong sabihin, tulog na po siya. Tumango ito. I bet you know the do's and don'ts, yes? Tumango siya. Alam ko na po, Boss Amo. Sinabi na po sa amin ni Nanay Clarita. Saad niya. Good. Maikling sagot nito. Ano palang kailangan niyo, Boss Amo? Gusto niyo po bang kumain? Ipaghahanda ko na po kayo kung gusto mo ay susubuan pa kita. Tinaasan lamang siya nito ng kilay at umiling. I just wanted a drink. Sagot nito. Drink? Anong klaseng inumin po ba ang gusto mo, Boss Amo? Tubig, kape, juice, o alak? Tanong niya. Huwag ka nang mag-abala pa. Kaya ko na. You should go back to your room and change your comfortable clothes. Saad nito, sabay pasada ng tingin sa kanyang kabuuan. Pinasadahan niya ng tingin ng sarili. Okay naman siya sa sinusuot at komportable naman siya. Oversized t-shirt ang kanyang suot na hanggang hita niya ang haba. Natatabunan nito ang suot niyang cycling. Ayos naman tong suot ko, Boss Amo. Anya. Tanging tugon lamang nito at nilagpasan siya para kumuha ng malamig na tubig. Hindi na siya nito kinausap. Hindi niya pinansin ang pananahimik nito at pinanood lamang ang bawat galaw nito. Sunod-sunod siyang napalunok nang makita ang Adam's apple nitong nagtataas baba pagkatapos lumagok ng iniinom na tubig. Close your mouth. Anito, sabay lingon sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito. Agad niyang naisara ang kanyang bibig at napakamot ng batok. Pasensya na po, Boss Amo. Hinging pasensya niya habang napakamot ng batok. Hindi ito sumagot at nilagpasan siya pagkatapos nitong uminom ng tubig. Nakangusong sumunod siya dito. Galit ka po ba, Boss Amo? Tanong niya at sinundan nito paitaas. Hindi niya alam kung bakit sumunod siya dito kung nasa ibaba lang naman ang kanilang kwarto. Huminto ito sa kalagitnaan ng hagdan dahilan kung bakit rin siya napahinto. Sa lubong ang kilay siya nitong nilingon at igting ang panga. I don't have any reasons to get mad. And please, stop following me. I know what you're doing. Be professional. I'm your boss and you are my employee. Malamig nitong saad na ikinahinto niya sa paghinga. Medyo nasaktan siya sa sinabi nito. Nahihirapan siyang lumunok at pilit na ngumiti. Sorry po, Boss Amo. Sige po, babalik na po ako sa kwarto. Paalam niya at pilit itong nginitian. Walang lingon-likod siyang bumalik sa pagbaba at nagmamadaling tumungo sa maid's quarter. Agad siyang humiga nang makapasok at kinumutan ng sarili. Mariin niyang pinikit ang kanyang mata at marahang hinaplos ang dibdib.
Ganito siguro kasakit ang naramdaman ni Mang Temyong sa tuwing hindi ko ito pinapansin. Mahinang saad niya at tulalang tumitig sa pader. Parang kinarma yata siya sa ginawa niya sa matanda. Kinagabihan ay tumulong siya sa paghahanda ng hapunan para sa kanilang amo. Hindi niya pa alam ang pangalan nito. Nakalimutan niya rin kasing tanungin si Nanay Clarita. Nakilala niya na rin ang ama ni Lorenza. Personal driver pala ito ng kanilang amo. Kaya wala ito sa kanilang pagdating dahil kasama ito ng kanilang amo sa trabaho. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ng hapagkainan kasama ang iba pang mga katulong. Mag-isang kumakain ng kanilang amo sa mahabang lamesa habang maraming masasarap na pagkain ang nakahanda. Kanina pa siya panakaw-nakaw ng tingin dito, ngunit kahit na isang beses ay hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Sino ka ba sa inaakala mo? Bara niya sa sarili. Malalim siyang bumuntong hininga at mahina siyang siniko ni Lorenza na katabi niya. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit? Mahina niyang tanong. Anong problema mo? Napapansin ko kanina ka patahimik ka. Puna nito. Malungkot siyang umuso. Broken-hearted ako. Nalulungkot niyang anya. Tinaasan siya nito ng kilay. Kanina pa lang tayo dumating. Broken-hearted ka kaagad? Hindi makapaniwalang tanong nito. Mas lalo siyang umuso. Paano ba naman kasi? Yang gwapo pero suplado nating amo. Ang sakit magsalita. Gusto ko lang naman siyang kaibiganin eh. Mahinang maktol niya. Tumingin ito sa paligid bago malakas siya nitong binatukan. Mahina siyang umaray dahil sa ginawa nitong pambabatok. Gaga, syempre katulong ka at amo natin siya. Hindi ka dapat feeling close. May ka rin eh. Pairap nitong sabi. Pero ang gwapo niya talaga no? Nagdedeluryo nitong sabi habang nakatutok ang paningin sa kanilang amo na tahimik na kumakain. Kalkulado ang bawat galaw nito at parang hindi makabasag pinggan kung susubo dahil sa hinhin. Nagsalubong ang kanyang kilay at siya naman ang bumatok dito. Gaga, akin yan ah. Humanap ka ng sayo. Singhal niya. Inirapan siya nito. Kung makaangkin ka para namang sayo siya. Inirapan niya ito ng bonggang-bongga. Ano palang pangalan niya? Mahina niyang tanong. Umangat ang sulok ng labi nito. Kita mo? Inaangkin mo pero hindi mo naman pala alam kung anong pangalan niya. Nanunuya nitong sabi. Inismera niya ito. Ang dami mo namang satsat. Sabihin mo na lang kasi. Pamimilit niya pa. Miguel Rodriguez. Espanyol daw ang ama niyan at Pinayang ina. Pinanganak sa Spain ngunit sa Pinas lumaki. 3 taong gulang. Saad nito. Agad niyang kinalkula ang agwat nilang dalawa. 23 siya at 30 ito. Kaya 7 taon ang agwat nila. Matanda pala siya sa akin ng 7 taon. Pero may age doesn't matter naman kaya ayos lang. Narinig niya ang matunog na pangsinghap ni Lorenza. Maa-apply mo lang salitang age doesn't matter kung gusto nyo ang isa't isa. Ikaw lang naman nagkakagusto kaya bawal yan. Anito, siningmungutan niya ang kaibigan. Peke ka, wala kang support sa akin. Pagdadrama niya, inismeran lamang siya nito at hindi na kinausap. Pagkatapos kumain ng kanilang amo ay agad na nilang niligpit ang pinagkainan nito. Marami pang pagkain ang natira kaya sila na ang nag-ubos noon. Ayos lang kung kakain siya ng tira-tira basta tira nito. Napailing siya sa sarili. Pagkatapos nilang magligpit ay sila naman ang kumain. Sa kusina silang lahat kumain kasama ang security guard, driver at ang mga kasama niyang kasambahay. Pagkatapos nilang kumain ay agad nilang hinugasan ang mga plato. Ay, buhay. Mahinang saad niya pagkatapos humikab. Kakatapos niya lang sa pagligo. Basa pa ang kanyang buhok kaya bawal pa siyang matulog. Wala naman kasi siyang dryer dahil hindi niya ito afford bumili. Umupo siya sa kanyang higaan at binuksan ang cellphone. Sinearch niya ang pangalan ng kanilang amo sa social media. Marami ang lumabas ngunit wala siyang nakitang mukha nito. Nakasimangot niyang binaba ang cellphone. Naka-private siguro kaya hindi ko mahanap. Nakasimangot niyang saad. Tinigil na lamang niya ang paghahanap sa social media account nito at nag-scroll-scroll na lamang sa Facebook. Nang magsawa siya ay agad niyang pinatay ang cellphone.
Pinatuyo na lamang niya ang basang buhok gamit ang tuwalya niya. Matagal na natuyo ang kanyang buhok at naabutan pa siya ng 9:00. Tahimik na ang buong kabahayan at siya na lamang ang gising. Narinig niya ang malakas na hilik ni Lorenza sa ibabaw na ikinailing nito. Kinabukasan, habang pababa si Miguel sa hagdan ay nakita niya ang kanyang bagong katulong na nagmamap malapit sa hagdan. Hindi niya ito pinansin nang malawak itong ngumiti. Alam niya ang ganong klaseng ngiti. May girlfriend siya at ayaw niyang lumapit-lapit ito sa kanya. Halata namang may gusto sa kanya ang babae. Nagpatuloy siya sa pagbaba at hindi ito tinapunan ng tingin. Ngunit agad nagsalubong ang kanyang makapal na kilay nang humarang ito sa kanyang daanan. "San ka pupunta, Boss Amo? Kakain ka na ba ng agahan? Halika, may hinanda akong pagkain sa mesa." Malawak ang ngiti nitong alok. Malamig niya itong tinapunan ng tingin na ikinawala ng ngiti nito. Miss, "Destiny! Destiny ang pangalan ko!" Malalim siyang napabuntong hininga nang putulin siya nito. alright Destiny. Tatapatin na kita. Hindi ko to gustong ginagawa mo. Kung ano man yung nararamdaman mo para sa akin, kalimutan mo na yan. Wala akong planong i-entertain ka. Please, know your place in my house. Seryoso niyang saad. Nakita niya ang mariing pagkagat nito sa pang-ibabang labi. Nakaramdam siya ng konsensya pero tama lang naman ang ginawa niya. Hindi siya dapat magustuhan ng dalaga dahil wala itong pag-asa sa kanya. Nilagpasan niya ito at tumungo sa dining room. Pinagtimpla siya ng kape ni Nanay Clarita nang makita siya. Nilapag nito sa kanyang harapan pagkatapos. Kinuha niya ito at ininom habang nagbabasa ng magazine. Nang matapos siyang magkape, ay bumalik siya sa kanyang kwarto para maligo. May meeting pa siyang kailangang atendan this 10 a.m. Pikit matang nakatingala siya habang sinasalubong ang pagbagsak ng tubig galing sa shower. Pinasadahan niya ng daliri ang kanyang buhok at ninamnam ang init ng tubig. "Hala! Sawa! Sawa! May malaking sawa!" Mabilis niyang naimulat ang kanyang mata nang makarinig ng sigaw. Nilingon niya ang pinto at nakita niya roon si Destiny na hindi magkamayaw kung ano ang gagawin habang nakaturo sa kanyang ibaba. Mabilis siyang tumalikod dito at tinakpan ang kanyang ibaba. Umigting ang kanyang panga sa galit. Get the fuck out of here! Malakas at galit niyang sigaw habang nakatalikod pa rin dito. Narinig niya ang tumatakbo nitong yapak paalis na ikinahinga niya ng malalim. Pero ang inis niya sa dalaga ay naroon pa rin. Naiinis siya dahil hindi man lang ito kumatok at basta-basta na lang pumasok na animoy pag-aari nito ang silid. Nawalan siya ng ganang magpatuloy sa pagligo kaya mabilis niyang tinapos yun. Pagkatapos ay lumabas siya ng banyo habang nakatapis ng tuwalya. Salubong pa rin ang kanyang makapal na kilay sa inis. "Anong nangyayari? Bakit tili ka ng tili?" Hinihinga na tanong ni Nanay Clarita nang sumalubong sa kanya sa hagdan. Habol ang hiningang tiningnan niya sa mata ang matanda. "May malaking sawanay!" Taas baba ang dibdib niyang saad. Nanlaki ang mga mata nito. "Sawa! Asan?" Naghihisterikal nitong tanong. Huminga siya ng malalim at lumunok. Sa kwarto ni Boss Amo!" Mas lalong nanlaki ang mata nito. "Diyos ko, baka ano na nangyari sa alaga ko?" Nag-aalala nitong sabi. "Dito ka lang at kukuha ako ng kutsilyo. Papatayin natin." Umawang ang kanyang bibig sa sinabi ng matanda. Mabilis niya itong pinigilan. Nay, hindi mo mapapatay yun. Nakadikit yun sa katawan ni Boss Amo." Kaagad labing sabi niya. Hindi niya pa rin mawala sa kanyang isipan ng malaki nitong sawa. Di patayin nga natin ang sawang yun para mawala na sa pagkakadikit. Gaano ba kalaki? Nagkukonsuming tanong ni Nanay Clarita. Tiningnan niya ang kanyang pulsuhan at pinakita ito. "Ganito kalaki." Kagatlabing saad niya. "Diyos ko, ang laki nga!" Kaagad siyang tumango bilang pagsang-ayon. "Paano ba natin matutulungan ang alaga ko?" Problemadong tanong ni Nanay Clarita. Sasagot na sana siya nang makarinig sila ng papalapit na yapak. Sabay silang tumingala sa itaas ng hagdan nang makita ang kanilang amo na igting ang panga at salubong ang kilay. Mabilis itong nilapitan ni Nanay Clarita. "Ayos ka lang ba, iho?
Napatay mo na ba ang sawa? Nag-aalalang salubong na tanong ni Nanay Clarita. What? Hindi makapaniwala nitong Ani. Nag-aalab ang matang nilingon siya nito. Agad niyang naiyuko ang kanyang ulo dahil sa takot. Walang sawa, Nay. It's a fake snake. Rinig niyang saad nito. Ay, mabuti naman. Akala ko kung napano ka na. Nakahingang maluwag na sagot ni Nanay Clarita. Can go back to what you're doing, Nay. Kakausapin ko lang tong si Destiny. Binundol siya ng kaba nang marinig ang seryoso nitong boses. Ganun ba? O siya, babalik na ako sa pagdidilig. Saad nito at nagpaalam sa kanya na mauuna na sa baba. Wala sa loob siyang tumango. You, follow me. Malamig nitong utos at nagpatiuna. Maliit ang hakbang na ginawa niya habang nanlalamig ang kanyang palad sa takot. Nang makapasok sila sa opisina nito ay agad itong nagtungo sa desk at umupo sa swivel chair. Naiintindihan mo ba talaga ang rules ko dito sa mansyon, ha? Isa sa pinakaayaw ko ay ang pagpasok ng kung sino sa pribadong lugar na pag-aari ko nang walang pahintulot ko. Puno ng diin na pagkakasabi nito. You're acting like you own my room without knocking. Really? Puno ng panguuyam nitong sabi. Para na siyang iiyak sa sobrang hiya at sakit ng kanyang puso. This is your last warning. Stay away from me and do your job. If you don't want me to fire you. I have a girlfriend at ayaw ko magkakomplikado ang relasyon namin dahil sa'yo. Malamig nitong sabi. Understand? Agad siyang tumango habang nakayuko. Now get out. Mabilis siyang tumalikod at mabilis na umalis ng opisina nito. Naninikip ang kanyang dibdib dahil sa sakit. Gustong-gusto niya talaga ang binata. Walang duda. Hindi siya masasaktan ng ganito kung hindi niya ito gusto. Malungkot siyang bumaba at nagpaalam kay Nanay Clarita na magpapahinga muna siya saglit dahil sumakit na ang kanyang ulo. Masakit na rin ang kanyang dibdib. Pero hindi niya yun sinabi dahil baka magtanong pa ito kung napano ang kanyang puso. Huminga siya ng nakataob at dinadamdam ang sakit ng kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mata at hinayaang maglandas ang kanyang mga luha. Unang beses siyang nagkagusto at unang beses niya ring makaramdam ng ganitong klaseng sakit. Ang sakit mo namang gustuhin, Boss Amo. Mahina ang boses niyang sabi. Parang naging bulong na lang ito sa sobrang hina. Pagkatapos ng meeting na inatenda ni Miguel sa isang restaurant ay naisipan niyang bisitahin ang kasintahan sa kondo nito. Pero bago yun, ay bibili muna siya ng pasalubong para sa kasintahan. Matagal nang nagpapabili sa kanya ang kasintahan ng bagong labas na bag, pero dahil na busy siya ay nakalimutan niya itong bilhin. Ngayon ay kasalukuyan siyang nagmamaneho patungo sa mall. Dahil traffic ay mabagal ang galaw ng mga sasakyan. Malalim siyang napabuntong hininga at napatingin sa relong pambisig. It's 4 o'clock in the afternoon. Siguro naman ay makakarating siya sa kondo ng kasintahan within 5 or 6 p.m. Isang malalim na buntong hininga muna ang kanyang pinakawalan bago tumingin sa katabing sasakyan. Napaawang ang kanyang bibig nang makita ang kasintahan sakay ng katabi niyang sasakyan. May kasama itong lalaki at pinapaulanan nito ng halik ang likod ng kamay na kanyang kasintahang si Rose. Parang nahihirapan siyang lumunok dahil sa nakita. Nanikip rin ang kanyang dibdib at nanlamig ang kanyang katawan. He felt betrayed. Mabagal niyang hinugot ang kanyang cellphone sa bulsa nang hindi inaalis ang tingin sa mga ito. Nanginginig ang kamay niyang tinawagan ng numero ng kasintahan. Nakita niya ang pagkuha nito sa cellphone at ang pagsagot sa kanyang tawag. Wala namang pakialam ang kasama nitong lalaki at umuklo lang para halikan si Rose sa leeg. Lumalim ang kanyang paghinga at mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata. Yes, hon? Malambing nitong sagot sa kanyang tawag. Umigting ang kanyang pangasagalit. Paano nito nagagawang sumagot gamit ang malambing na boses na parang walang ginagawang kataksilan? Where are you? Bahagyang nanginig ang kanyang boses sa tanong. I'm in my condo. Nahihirapang boses nitong sagot at mahinang umungol. Nakita niya ang pagpikit nito nang sipsipin ng lalaki ang leeg. Mas lalong lumalim ang kanyang paghinga sa ginawa nitong pagsisinungaling. Tinawanan niya ang sarili sa kanyang isipan. Of course, Miguel. Magsisinungaling talaga to. Sino bang tanga ang amin sa kataksilan nila? Why, hon?
puno ng lambing nitong tanong. Tumalim ang kanyang tingin sa dalawa at binaba ang windshield ng sasakyan. I'm breaking up with you. Malamig at igting ang panganyang saad na ikinamulat nito. Saktong nagsalubong ang kanilang mata sa ginawa nitong pagmulat. Mabilis nitong naitulak ang lalaki na ngayon ay nagtataka. Lumingon ito sa kanya nang makitang nanlaki ang mata ni Rose habang nakatingin sa kanya. Walang emosyong umangat sa sulok ng kanyang labi. Bitch. Huling saad niya bago pinatay ang tawag at mabilis na pinatakbo ang sasakyan nang lumuwag na ang daan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela at malamig na tiningnan ng harapan. Hindi siya makapaniwalang nagsayang siya ng oras at pera sa babaeng akala niya'y mahal siya. Karma niya na siguro yun dahil sa masasakit na salitang sinabi niya kay Destiny. Pabagsak niyang sinara ang pinto ng kanyang sasakyan at mabigat ang ginawang hakbang papasok sa loob ng kanyang mansyon. Nakita niya pa si Destiny na nahinto sa pagpupunas ng waist nang makita siya. Magandang hapon, Boss Amo! Bati nito at bahagyang yumuko. Hindi niya pinansin ang dalaga at nagpatuloy lang sa paglalakad pataas. Nagtaka naman si Destiny dahil sa inakto ng kanyang amo. Puno ng galit ang mukha nito at igting ang panga. Parang anumang oras ay mananapak ito. Baka ayaw niya ako makita kaya ganun. Makot niyang saad. Malalim siyang bumuntong hininga at nagpatuloy sa ginagawa. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Muntik niya pang mabitawan ng vase na ikinakaba niya ng gusto. Diyos ko, mabuti na lang hindi nahulog. Wala pa naman akong pambayad na pera. Natatakot niyang saad. Bakit naman kasi nakatulala ka, Destiny? Paggalit niyang sermon sa sarili. Nang matapos siya sa pagpupunas ng mga mamahaling vase ay hinugasan niya muna ang kanyang kamay bago tumulong kina Nanay Clarita sa pagluluto. Naroon rin si Lorenza na kinukulit si Nanay Clarita na magkwento tungkol sa buhay pag-ibig nito. Sige nanay, magkwento ka na. Ikwento mo kung bakit tumanda kang dalaga. Pamimilit nito. Nakukonsuming hinilot ni Nanay Clarita ang kanyang sentido. Sumasakit na ang ulo ko sa iyong bata ka. Matamis lang itong initian ni Lorenza. Wala namang nagawa si Nanay Clarita kundi ang magkwento sa buhay pag-ibig nito. Siya naman ay tahimik lamang na nakikinig. Nung kabataan ko kasi, mapili talaga ako pagdating sa lalaki. Paninimula nito. Ay, maganda yan. Pambabara ni Lorenza kaya sinamaan ito ng tingin ni Nanay Clarita. Mahinang humagikhik si Lorenza at pagkatapos ay sinabing magpatuloy si Nanay Clarita. Sa pamimili ko, eto, tumandang dalaga. Wala na kasing nagkakamaling manligaw sa akin dahil akala nila hindi ko sila sasagutin. Naiiling na saad ni Nanay Clarita. Oh, ang lungkot naman ng buhay pag-ibig mo, Nay. Ibig sabihin ba niyan, hindi mo pa naranasang madiligan? Nanunuksong tanong ni Lorenza. Mabilis niya naman itong siniko ng taliman nito ng tingin ni Nanay Clarita. Ang bastos ng bibig mong bata ka! Naiinis nitong singhal. Malakas na tumawa si Lorenza. Kaya siguro palaging mainit ang ulo mo, Nay, kasi wala kang Hindi nito natapos ang sasabihin nang batuhin ito ni Nanay Clarita ng patatas. Natawa siya ng malakas nang sumapul ito sa muka. Mahinang dumaing si Lorenza at nasasaktang hinaplos ang tungki ng ilong. Nanay naman hindi mabiro. Ganyan talaga siguro pag walang Sige, ituloy mo at itong kutsilyo naman ang ibabato ko sa'yo. Mabilis na tumalima paalis ng kusina si Lorenza dahil sa takot na tutuhanin ito ng ginang. Malakas siyang napabulanghit ng tawa, habang si Nanay Clarita naman ay nagkukonsuming minasahe ang noo. Tatanda ko ng husto dahil sa inyong mga bata kayo. Problemadong angal nito. Naiiling siyang tumawa. Hindi naman po ako sakit sa ulo, Nay. Mabait kaya ako. Malawak ang ngiting saad niya. Tinaasan siya nito ng kilay. Mabait? Kapag tulog siguro papasa kang mabait. Paismid nitong sabi. Kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi. Grabe naman po kayo sa akin, Nay. Nakanguso niyang sabi. Inismiran siya ng matanda at hindi pinansin. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ng tawa. Masyadong high blood.
Ganyan talaga siguro kapag walang dilig. Inisang lagok ni Miguel ang alak sa kanyang baso. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak dahilan ng paglabasa ng mga ugat sa kanyang braso. Igting ang kanyang panga at salubong ang kilay. Hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit kay Rose. At hindi na rin siguro yun mawawala dahil sa ginawa nitong pagtataksil sa kanya. Napalingon siya sa pinto nang may kumatok roon. Come in. Malamig ang boses niyang sabi. Bumukas ang pinto at dumungaw ang ulo ni Destiny. Bahagya siyang napaayos ng tayo nang magtagpo ang kanilang mata. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Nandito po ang... Huminto ito at mariing lumunok. Girlfriend niyo po. Bahagyang humina ang boses nito sa dulo. Naging matulis ang kanyang tingin na ikinalunok nito. Papapasukin ko po ba? May takot sa boses nitong tanong. Don't you dare. Puno ng diin niyang saad. Nakita niya ang sunod-sunod nitong paglunok. Sige po, hindi na. Mahina ang boses nitong sabi bago sinara ang pinto. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Rose sa labas. Mukhang sinigawan nito ni Rose. Ma'am, bawal nga raw po kayo pumasok. Tinig niyang pagpipigil ni Destiny. How dare you para pigilan na You're just a mere maid here and I'm his girlfriend! Malakas na sigaw ni Rose. Pagak siyang natawa sa narinig. Mabigat ang kanyang hakbang na tinungo ang pinto at binuksan. Sakto sa kanyang pagbukas ang pagsampal nito kay Destiny. Rose! Malamig niyang sigaw. Napalingon nito sa kanya. Ang galit nitong muka ay naging maamo. Han! Sinamaan niya ito ng tingin. Who are you to slap her? Puno ng panggigigil niyang puna. It's her fault! Ayaw niya akong papasukin! Tanggol nito sa sarili. Why? Sino ka ba para papasukin kita? You're just a bitch and a whore. Nangingilid ang luha nito sa mata. Han! Umakto itong hahawakan siya ngunit agad siyang umiwas. I'm sorry, okay? Hindi ko sinasadya. Lumuluhang saad nito. Umingo siya. How can you say na hindi mo sinadya? Cheating is a choice, not a mistake. Puno ng galit niyang saad. Hindi ito nakasagot. Get out! Get out of my house and never come back! Pagtataboy niya. Umiling ito. No! I said, get the fuck out of here! Now! Nanggagalaiti niyang sigaw. Halos maputol na ang ugat sa kanyang leeg. Parehong napatalon sa gulat ang dalawa. Nakita niya ang takot sa mata ni Rose. Mabilis itong umalis habang umiiyak. Nilingon niya si Destiny na nakahawak sa namumulang pisngi. Mabigit siyang nagbuga ng hangin. Come, let me apply your red cheeks with a cold compress. Alok niya at hinawakan ang braso nito at hinila papasok sa kanyang opisina. Pinaupo niya ito sa mahabang sofa at kumuha ng cold compress. Dinampian niya ng cold compress ang mukha nito. Umigting ang kanyang panga nang makita ang palad ni Rose na humulma sa pisngi ni Destiny. Ako na po, boss amo. Pigil nito at kinuha ang cold compress. Bahagya rin itong umusog palayo sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Hindi rin to makatingin sa kanya. Wala silang imik habang ina-applyan nito ang mukha ng cold compress. Lalabas na po ako, boss amo. Paalam nito na ikinalingon niya rito. Sa lubong ang kilay niyang tumango at hindi nagsalita. Mabilis itong lumabas ng tahimik. Natulala siyang napatitig sa nakasarang pinto. Ewan niya ba? Para yata siyang naninibago sa pagiging tahimik nito. Of course, Miguel. Ikaw na nga nagsabing lumayo ito sa kanya, di ba? Kastigo niya sa sarili. Malalim siyang bumuntong hininga at humiga sa sofa at pinikit ang mga mata. Ano bang nangyari dyan sa pisngi mo? Nagtatakang tanong ni Lorenza kay Destiny. Sinampal ng girlfriend ni boss amo. Nagalit kasi dahil hindi ko pinapasok sa opisina. Utos kasi yun ni boss amo. Paliwanag niya. Naku, kung ako niyan, sinampal ko rin ang back to back. Nanggigigil nitong sabi. Bakit naman kasi hindi pinapapasok ni boss? Takang tanong nito. Nagkibit balikat siya. Ewan, pero mukhang nagloko yata si girl. Kasi sabi pa nga ni boss amo, cheating is a choice, not a mistake.
Umawang ang bibig ni Lorenza. Sa pogi at yaman ni boss, niloko pa rin siya? Tanga lang ang gagawa nun, no? At tanga ang babaeng yun. Ang swerte niya kay boss eh. Kung ako niyan, hindi ko na pakakawalan si boss. Mahaba nitong sabi. Malalim siyang bumuntong hininga at tumungo. Ewan niya ba? Kahit pinagsalitaan na siya ng amo niya ng masakit ay naaawa pa rin siya dito. Oh, bakit malungkot ka dyan? Dapat masaya ka kasi wala ng girlfriend si boss. Saad nito sabay siko sa kanya. Malungkot siyang ngumiti sa kaibigan. Nasa stage na ako ng pag-move on eh. Na-realize ko na ang layo namin sa isa't isa ni boss amo. Mayaman siya, mahirap lamang ako. Professional siya tapos katulong lang ako. Ang pagkakaparehas lang naming dalawa, pogi siya tapos maganda naman ako. Nalukot ang mukha nito dahil sa kanyang huling sinabi. Ang taas ng confidence natin ah. May panunuya na sabi nito. Inirapan niya ito at iniwan. Sobrang sakit pa rin ang kanyang pisngi dahil sa natamo niyang sampal. Sumunod na lang siya sa utos pero siya pa rin ang nasampal. Kinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan ay tinawagan niya ang ama para mangamusta. Mabuti naman at napatawag ka anak. Ang tagal kong hinintay ang tawag mo. Napangiti siya dahil sa sinabi ng ama. Pasensya na pa kung ngayon lang ako nakatawag ah. Naging abala kasi ako sa mga sumunod na araw eh. Paliwanag niya. Ayos lang. Kumusta ka dyan? Mabait ba ang amo mo? Ayos lang po ako pa. Mabait naman po yung amo ko. Napangiwi siya sa huling sinabi. Ikaw po, ayos lang po ba kayo dyan? Tanong niya. Hindi niya maiwasang mag-alala sa ama. Mag-isa lang ito at walang ibang makakapag-update sa kanya kung may nangyari dito. Maayos lang ako dito anak. Natutuwa nga ako dahil tumubo na rin sa wakas ang sahod namin. Mahimig ng tuwa sa boses nitong kwento. Kung dati 350 lang, ngayon 450 na. Natutuwa nitong sabi. Natuwa siya sa balita ng ama. Mabuti naman na tumubo na ang sahod nito. Isang construction worker ang kanyang ama at madalas itong naa-assign sa ibang lugar. Mabuti naman po kung ganon. Dapat lang rin nilang tubuan ng sweldo nyo. Abay mahirap at delikado kaya ang trabahong construction worker. Bilad pa kayo palagi sa araw. Saad niya? Nagtagal pa ang kanilang usapan hanggang sa nagpaalam na sila sa isa't isa. Natutuwa siyang malamang ayos lamang ang kanyang ama. Natulog na rin siya kalaunan. Tinutupi ni Miguel ang manggas ng suot niyang white long sleeve habang pababa siya ng hagdan. Hapit na hapit ito sa kanyang katawan kaya kitang-kita ang namumutok niyang braso. Nakatak-in rin ito sa suot niyang pants. Papasok siya ngayon sa trabaho dahil meron siyang kailangang pirmahang mga importanteng dokumento. Naabutan niya si Nanay Clarita sa baba habang nagpapagpag ng alikabok. Papasok ka na, iho! Tanong nito at pansamantalang huminto sa ginagawa nang makita siyang pababa. Tumango siya at sumagot. Yes, Nanay Clarita. And by the way, magpapatid ako ng aking tanghalian mamaya. Saad niya. Tumango ito. Sige iho, ipapahatid ko na lamang kay Destiny. Saad nito. Natigilan siya nang marinig ang pangalan ng dalaga. How is she by the way? Nawala na ba ang pamumulan ng pisngi niya? Tanong niya. Hindi niya pinahalata sa matanda ang concern niya sa dalaga. Oo, nawala na. Maayos na ang pisngi nito. Nakahinga siya ng maluwag. Nagpaalam din siya agad sa matanda na aalis na. Pagkarating sa kanyang kumpanya ay dumiretso na agad siya sa kanyang opisina. Marami siyang gagawin kaya kailangan niyang magsimula kaagad. Bandang 12:00 nang kumatok ang kanyang sekretarya. Come in. Saad niya habang nasa trabaho pa rin ang tingin. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sir, nandito na pong tanghalian niyo. Imporma sa kanya ng kanyang sekretarya. Inangat niya ang kanyang tingin at tumango. Papasukin mo. Maikli niyang sagot. Malawak na binuksan ng kanyang sekretarya ang pinto at pinapasok si Destiny. Bit-bit nito ang kanyang pagkain para sa tanghalian. Pagkatapos nito ay agad na sinara ng kanyang sekretarya ang pinto. Tahimik na tumungo si Destiny sa kanyang mesa. Ito na po ang baon niyo, boss amo. Saad nito at inangat ang basket na pinaglalagyan ng kanyang baon. Tumango siya. Ilagay mo lang dun. Saad niya,
Sabay turo sa isang set ng sofa na may mesa sa gitna. Tahimik itong tumango at nilagay ang basket. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mailagay nito at bumalik sa kanya. Aalis na po ako. Hindi siya sumagot at mariin lamang itong pinagkatitigan. Boss, aalis na po ako. Pag-uulit nito at nag-iwas ng tingin. Look into my eyes while talking. Seryoso at salubong ang kilay niyang sabi. Kumukurap-kurap ito bago siya tiningnan sa mata. Muntik niyang mahigit ang kanyang paghinga nang magtama ang kanilang mata. Nanikip ang kanyang dibdib nang mabasa ang lungkot sa mga mata nito. Aalis na po ako. Nauutal ang boses nitong paalam. Huminga siya ng malalim at nagtanong. Kumain ka na ba? Mahinahon ang boses niyang tanong. Lumunok ito at umiling. Hindi pa po. Mahina ang boses nitong sagot. Tumayo siya sa pagkakaupo at lumapit dito. Hinawakan niya ito sa kamay. Muntik na niya itong mabitawan nang maramdaman ng kuryente. Hindi yun ang unang beses na nangyari, ngunit ipinagsawalang bahala niya na ang unang beses na yun. Come, let's eat. Aya niya at pinaupo ito sa kanyang tabi. Binuksan niya ang basket at kinuha ang mga pagkain. Ako na po, boss! Pigil nito nang akmang lalagyan niya ng pagkain ang pinggan nito. Nilayo niya ang kanyang kamay na kukunin na sana nito sa kanyang kutsara. Let me. Saad niya. Wala na itong nagawa kundi hayaan siya na bahagya niyang kinatuwa. Tahimik lamang silang kumakaing dalawa. Hindi siya sanay na tahimik ito kahit na hindi niya pa matagal na nakilala ang dalaga ay alam niya ang personalidad nito. Makulit at maingay ito. Why are you so quiet? Hindi niya mapigilang tanong. Lumingon ito sa kanya saglit pero nagbabari ng tingin kalaunan. Wala naman po kasi akong gustong sabihin. Umigting ang kanyang panga sa kaseryosohan ng boses nito. Look, I'm sorry sa mga nasabi ko sa iyong masasakit na salita. I didn't mean it. Nafo-frustrate niyang paghingi ng paumanhin. Huminga ito ng malalim at umiling. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Kasalanan ko naman. Ang kapal ng mukha ko makipag-usap sa'yo katulong niyo lang naman po ako. Humugot ito ng malalim na hininga at malungkot siyang initian. Pasensya na po sa kakulitan ko. At pasensya na po kung nagustuhan kita. Umawang ang kanyang bibig dahil sa huli nitong sinabi. Lumakas ang pintig ng kanyang puso at hindi siya nakasagot. Alam naman niyang may gusto sa kanya si Destiny pero iba pa rin pala kapag narinig niya sa mismong bibig nito. Napatitig siya sa mukha ni Destiny. Ngayon niya lang napansin na maganda pala ang dalaga. Maliit ngunit matangos ang ilong. Mahabang pilik mata. Manipis ngunit hugis puso ang mga labi. Malaki at pilugan ang mga mata at itim na itim ang kulay. Hindi ito payat ngunit hindi rin mataba. Sakto lang ang katawan nito. Hanggang balikat ang haba ng maalo nitong buhok. Natapos sila sa pagkain na parehong tahimik. Hindi na nasundan ang kanilang pag-uusap at nawala na rin naman siya ng sasabihin. Sa ngayon ay naiisip niyang bumawi dito. Gusto niyang bumawi sa pagiging gago niya. Hinatid niya ang dalaga sa lobby ng kanyang kumpanya. Pinigilan siya nito ngunit nagmatigas siya. Mang Berting, pakihatid si Destiny sa mansyon. Utos niya sa matanda. Tumango ito. Opo, boss. Halika na iha, ihatid na kita. Tumango si Destiny at pumasok sa backseat. Nilingon siya nito at tipid ng initian. Uuwi na po ako, boss. Nakapamulsya siyang tumango at nakipagtitigan dito. Dahan-dahan itong sinara ang pinto nang hindi pinuputol ang kanilang titigan. Nang tuluyang sumara ay saka lamang siya kumurap. Mabilis na pinasibat paalis ni Mang Berting ang sasakyan kaya wala na siyang nagawa kundi ihatid ito ng tingin. Nang tuluyan ng mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ay agad siyang bumalik sa kanyang opisina. Wala sa sarili siyang nagpatuloy sa trabaho. Hanggang ngayon ay sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang malungkot na mata ni Destiny. I promise, babawi ako. Mahina niyang bulong sa hangin. Natigil ang pagpasok ni Destiny sa kusina nang makita si Miguel na abala sa paghahanda. Seryoso ang mukha nito habang hinahanda ang pagkain sa mesa. Malakas siyang tumikim para kunin ang atensyon nito. Mabilis itong lumingon sa kanya. Malawak itong ngumiti nang makita siya. Naglakad ito patungo sa kanya at hinawakan siya sa pulsuhan at hinila paupo sa silya.
Naguguluhan siyang nagpaubaya. Mabilis siya nitong pinagtimpla ng kape at naglapag ng pancake sa kanyang harapan. Diggin. Nakangiti nitong sabi at umupo sa kanyang tabi. Hindi siya gumalaw dahil sa pagtataka. Nakatingin lamang siya dito habang salubong ang kilay. Wala sa loob na kinapa niya ang noo nito na ikinatigil nito sa akmang pagkuha ng kutsara. Nilingon siya nito na may nagtatanong na tingin. Boss, anong nakain mo? Naimpatyo ka ba? Takang tanong nito. Malakas itong bumulanghit ng tawa na mas lalong ikinataka niya. Natatawa itong umiling. Tiningnan siya nito habang may sinserong ngiti sa labi. Masama bang pagsilbihan ka? May ngiti sa labi nitong tanong. Hindi naman po. Pero ang weird namang pakinggan na ang katulong ang pinagsisilbihan ng amo. Sino naman ang gagawa nun? Sa lubong ang kilay niyang sabi. Matamis siya nitong nginitian. Ako. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi dahil sa kung anong emosyon na hindi niya mapangalanan. Her heart flipped hearing those words in a gentle manner. Mahina siyang tumikim at nag-iwas ng tingin. Wala sa loob niyang inabot ang kutsara at kumain ng pancake. Nalaglag ang hibla ng kanyang buhok sa mukha, kaya nilagay niya ito sa likod ng kanyang tenga. Bahagya siyang napaigtad nang maramdaman ng mga kamay nitong inipon ang kanyang buhok. Her adrenaline rush causing her heart to beat faster. Namawis ang kanyang palad nang maramdaman ang dulo ng daliri nitong sumayad sa kanyang batok. Do you have a comb? Tanong nito sa namamaos na boses. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan nang marinig ang init ng hininga nitong tumatama sa likod ng kanyang tenga. Meron. Nauutal niyang sagot at inangat ang kanyang pulsuhang may tali. Pigil ang hininga niya nang yumuko ito at kinuha ang tali sa kanyang pulsuhan. Nasa pisngi niya ang mukha nito. Hindi siya pwedeng lumingon dahil baka magsisi siya. Palihim siyang bumuga ng hangin nang umayos na ito ng tayo sa kanyang likuran pagkatapos nitong kunin ng tali. Sinikop nito lahat ng kanyang buhok at tinali. There, hindi na pupunta sa mukha mo ang buhok mo. Saad nito at bumalik sa pagkakaupo sa kanyang tabi. Kinagat niya ang ilalim ng kanyang pang-ibabang labi at humigop sa kanyang kape. Nakita niya ang pagkuha nito sa kanyang kutsara at yun ang ginamit nito sa pagkuha ng pancake. Naibuga niya ang kanyang iniinom na kape nang ibuhos nito ang pancake gamit ang kanyang kutsara. Mabilis nitong kinuha ang table napkin at pinunasan ng basang damit. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi dahil sa hiya. Nag-angat ito ng tingin. Are you okay? Napaso ka ba? Nag-aalalantong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot at tumitig lamang dito. Destiny, answer me. Pagdedemand nito. Let me see your tongue. Saad nito at akmang hahawakan na sana siya sa muka nang mabilis siyang umiwas. Ayos lang ako. Mahina siyang tumikim. Ginamit ko na yon. Pagtutukoy niya sa kutsara. Nagsalungat ang kilay nito. So, nagtataka nitong tanong. Nag-iinit ang kanyang pisnging nag-iwas ng tingin. Hindi pa ako makapag-toothbrush. Nag-iinit ang pisngi niyang saad. Nagkibit balikat ito at hindi nakinig. Nagpatuloy ito sa pagkain ng pancake gamit ang kanyang kutsara. Hindi pa nga ako nakakapag-toothbrush, sabi. Pag-uulit niya. Wala namang problema kung hindi ka pa nakakapag-toothbrush. I'm not conservative. Walang pakialam nitong saad. Nakita ni Miguel ang pagkalaglag ng panga ni Destiny dahil sa kanyang sinabi. He shrugged his shoulder at kinagat ang dulo ng kutsara upang pigilan ang namumuong ngiti sa kanyang labi. Nasisiyahan siya sa reaksyon ng dalaga. Sa totoo lang, ayaw na ayaw niyang nakikipag-share ng gamit na pinaggamitan na ng iba. Pero ewan ba kung anong pumasok sa isip niya at ginamit ang kutsara ni Destiny. Patuloy lamang siya sa pagkain ng pancake. May pagkakataong sinusubuan niya ito. Umaayaw ito, ngunit dahil sinamaan niya ng tingin ay wala itong nagawa kundi ibuka ang bibig at magpasubo. They shared the same utensils hanggang sa natapos sila. Siya ang nagligpit at ito naman ang naghugas. Pinanood niya lamang ito hanggang sa ito'y natapos. Boss Amo, wala ka bang trabaho ngayon? Tanong nito kalaunan habang nagdidilig ng halaman. Umiling siya kahit meron naman. Nothing. Lakad, wala? Nagtataka ulit nitong tanong. Nagsalubong ang kanyang kilay. Wala nga.
Bakit? Kanina pa po kasi kayo sunod ng sunod sa akin eh. Nakakailang. Hindi ka komportable sa presensya ko? Halos magdikit ang kanyang kilay sa pagkasalubong. Kinagat nito ang pang-ibang labi at dahan-dahang tumango. Nahigit niya ang kanyang hininga at parang tinusok ang kanyang dibdib sa sakit. Hindi niya alam pero nasasaktan siya sa iisiping hindi ito komportable sa kanya. Wala sa loob siyang tumango at umiwas ng tingin. Alright, I'm sorry if I made you feel uncomfortable. I'm going. Paalam niya at mabilis na tumalikod. Tinawag pa siya nito ngunit hindi na niya ito nilingon. Naninikip ang kanyang dibdib. Mahigpit na ang kuyom ng kanyang kamao at malaki ang hakbang na naglakad papuntang garahe at sumakay sa kanyang sasakyan. Mabilis niya itong pinasibat paalis. Natagpuan na lamang ni Miguel ang kanyang sariling nasa loob ng bar at umiinom. Umagang-umaga ngunit heto siya at nagiinom. Wala pang mga customer dahil maaga pa lamang at hindi pa naman ito nagbubukas. Pinapasok lamang siya dahil kaibigan siya ng may-ari. Tulala siyang nakatitig sa walang namang bote ng alak habang bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Destiny na naiilang ito sa kanyang presensya. Boss, eto na po ang alak nyo. Napaangat siya ng tingin sa lalaking staff na siyang nagdala ng alak niya sa VIP room. Inilagay nito sa babasaging mesa ang pangalawang hiningi niyang alak. Nagpaalam rin ito agad pagkatapos. Uminom siya ng uminom hanggang siya ay nalasing. Inalalayan siya ng dalawang bouncer pasakay sa kanyang sasakyan. Tumawa siya ng pagak at namumungay ang matang tumingin sa dalawa. Can you believe it? She's uncomfortable of my presence. I'm a jerk to make her feel like that. Lasing niyang saad at pabagsak na sinandalang ulo sa likod ng upuan ng kanyang sinasakyan. Wala siyang nakuhang sagot hanggang sa namalayan na lamang niya ang pagtakbo ng sasakyan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mata hanggang siya ay makatulog. Mariing nakagat naman ni Destiny ang kanyang pang-ibabang labi habang tinatanaw ang papalayong likod ni Miguel. Ang akala niya, sa kwarto nito lamang ang tungo nito, ngunit nagulat siya nang makita ang papaalis nitong sasakyan. May nasabi ba akong mali? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Hindi siya mapakali habang dinidilaga ng mga halaman. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa gate at sa halaman. Mas lalo siyang nag-alala nang hindi ito bumalik. 2 oras na ang nakalipas, ngunit wala pa rin ito. Nanay Clarita! Napalingon siya kay Lorenza nang hinihingal habang tinatawag si Nanay Clarita. Oh, bakit? Takang tanong naman ni Nanay Clarita. Si Bossing! Lasing! Napantig ang kanyang tenga sa narinig. Narinig niya ang mahinang singhap ni Nanay Clarita bago tumakbo. Mabilis siyang sumunod sa dalawa na palabas ng mansyon. Umawang ang bibig niya nang makita si Miguel na lasing habang akay ng 2 lalaking malaki ang katawan. Diyos ko, ano bang naisip ng batang ito para maglasing ng ganito kaaga? Nagkukonsuming tanong ni Nanay Clarita bago inutusan ng 2 lalaking umakay dito na dalhin sa itaas, sa kwarto ng binata. Tahimik siyang nakasunod sa mga ito pa itaas. Agad na binagsak ng 2 lalaki si Miguel sa kama at pagkatapos ay nagpaalam na rin kay Nanay Clarita na aalis. Inayos ni Nanay Clarita ang pagkakahiga ni Miguel habang umiiling. Ngayon pa lang tong umuwi ng lasing. May mabigat na problema siguro to kaya ganito. Saan ni Nanay Clarita at malalim na bumuntong hininga. Nilingon siya nito. Maari bang ikaw munang mag-asikaso dito, Destiny? Walang pagdadalawang isip siyang tumango. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Ngumiti ito sa kanya at nagpaalam na lalabas na. Makahulugan siyang tinaasan ni Lorenza ng kilay. Ingatan mo pakakasalan mo pa yan. Panunod yun itong sabi. Inukutan niya ito ng mata at tinulak palabas. Narinig niya ang malakas nitong tawa na ikinailing na lang niya. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa banyo upang kumuha ng towel at maliit na planggana. Binasa niya ang towel at nilagyan ito ng tubig bago dinala palabas. Umiiling niyang pinunasan ang katawan nito. Napatitig si Destiny sa mukha ni Miguel. Kahit tulog ito ay masungit pa ring tingnan. Salubong ang makapal nilang kilay at bahagya itong nakasimangot. Maldito ka pa rin kahit tulog. Mahina niyang bulong at pinagpatuloy ang ginagawa. Nanginginig ang kamay niyang hinubad ang suot nitong damit para palitan ng bago.
Namilog ang kanyang mga mata at umawang ang kanyang bibig nang makita ang malabato nitong tiyan dahil sa six-packs ab nito. Uminit ang kanyang pisngi at nagpaypay sa sarili. Mabilis niya itong dinamitan habang pigil ang hininga. Nang matapos ay doon na lamang siya nakahinga ng maluwag. Pinagpawisan siya sa noo kahit malamig ang kwarto. Pagkatapos niya itong damitan ay inayos niya ang kumot at akmang aalis na sana para ibalik ang planggana nang hawakan nito ang kanyang braso. Muntik pang matapon ng tubig sa planggana dahil sa sobrang gulat. Don't leave. Namamaos ang boses nitong sabi habang nakapikit pa rin ang mga mata. Mariin siyang napalunok. Ibabalik ko lang tong planggana sa banyo. Hindi kita iiwan. Lumuwag lang ang pagkakahawak nito ngunit wala siyang natanggap na sagot. Agad niyang binaklas ang pagkakahawak nito at tinungo ang banyo para ibalik ang planggana. Paglabas niya ng banyo ay laking gulat niya nang makitang nakaupo na ito sa kama habang nakatingin sa kanya. Come. Utos nito. Lumunok muna siya ng ilang beses bago naglakad patungo dito. May kailangan ka ba, boss? Kinakabahan niyang tanong. Hindi siya nito nilubayan ng tingin hanggang sa makalapit sa gilid ng kama nito. Hindi siya nito sinagot at tinitigan lamang gamit ang mapupungay nitong mata. Anong ginawa mo sa akin? Seryosong tanong nito. Mabilis siyang umiling. Wala, boss! Binihis! Bakit hindi kita maalis sa aking isipan? Umawang ang kanyang bibig. Ha? Bakit ikaw palagi ang laman nito? Hindi siya nakapagsalita dahil sa pagtataka. Tell me, sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo. Sabihin mo sa akin kung bakit lumakas ang pintig ng puso ko nung makita kita. Nahinto ang aking paghinga dahil sa sinabi nito. Natuod ako sa aking kinatatayuan at hindi makagalaw. You can tell me? Tumangu-tangu ito. I can tell you why. Lumambot ang tingin nito. It's because the first time my eyes laid on you, right at the moment, I fell destiny. Nahulog ako pero nilabanan ko kasi mali. Mali dahil may girlfriend ako. Hindi ko dapat nararamdaman yun dahil may girlfriend ako, but fuck! Hindi ko kaya. Nasasaktan ako kapag nakikita ko malungkot ka at nasaktan sa mga sinabi ko. Parang gusto kong bugbugin ang sarili ko na makita ko ang sakit sa mga mata mo. Punong-puno at halo-halong emosyon sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. In order to save myself to cheat, tinaboy kita at pinagsalitaan ng masama. Pagakitong tumawa. I know it's so sudden. Dati lang tinataboy kita tapos ngayon ako na ang unang umamin. Mahina itong tumawa bago pinuno ng hangin ang baga. Destiny, I like you. Puno ng sinseridad nitong pag-amin habang nakatitig sa kanyang mga mata. Her adrenaline rush caused her heart to beat faster. Her stomach flipped and felt butterflies on her stomach. Bumukas sara ang kanyang bibig. Gusto niyang sumagot pero wala siyang mailabas na salita. Matamis itong umiti at umiling. You don't have to answer me right now. Hinila siya nito dahilan kung bakit napakandong siya. Malakas siyang suminghap at aalis na sana nang pigilan siya nito. Mariing nakahawak ang kamay nito sa kanyang kamay na nasa kanyang balakang. Pinalibot nito sa kanyang bewang ang malabakal nitong braso at mahigpit siyang niyakap. Dumampi ang kanyang pisngi sa dibdib nito. Pinakinggan niya ang malakas nitong pintig. Unti-unting namuo ang totoong ngiti sa kanyang labi. Gusto rin kita. Wala sa sarili niyang pag-amin. Napahinto ito sa paghaplos ng kanyang buhok. Naramdaman niya ang pagbigat ng hininga nito. What did you say? Nauutal nitong tanong. Nakangiti siyang bahagyang lumayo at sinapo ang pisngi nito. Pinagkatitigan niya ito sa mata. Gusto kita, Miguel. Gustong gusto kita. Umawang ang mapupula nitong labi at hindi maipaghiwalay na tumitig sa kanyang mata. Damn, you mean it, right? Destiny, you mean it? Mabilis nitong kinabig ang kanyang batok at sinakop ang kanyang mga labi. Nagulat siya sa bilis nito. Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat nang tinapos na nito ang halik. Malawak ang ngisi nito sa labi. Liligawan kita. Malawak ang ngisi na sabi nito sa kanya. Kumikinang ang mata nito sa tuwa na ikinatuwa niya rin. Dahan-dahan siyang tumango na mas lalong ikinalawak ng ngisi nito. Kinabig siya nito at mahigpit na niyakap na ginantihan niya rin. Pinikit niya ang kanyang mga mata
at tahimik na pinakinggan ang bawat pintig ng puso nito. Pintig na kung saan siya ang dahilan. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Amo Kong Dax. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!